Yan yung ipinupunto at pinaglalaban natin na wag kunin ni Ralph Recto at ng national government yung pondo ng PhilHealth. Pero ang tigas kasi ng mukha ng yan na sa halip na pakinggan yung hinaing ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga pasyente, pinagdiinan niya pa, itinulak niya pa na makuha yung pondo ng PhilHealth. At mga boss, hindi lang 60 billion ang pinag-uusapan natin ha. Yung kabuuan niyan ay 89 billion pesos. Yung 60 billion nakuha na ng national government pero napigil dahil sa pag-iingay, pangangalampag at pagtutol ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi naganap yung pag-transfer ng natitira na 29 billion pesos. At ngayon, anong sabi ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon, hindi nga po pwede na i-transfer yung pondo ng PhilHealth sa national government dahil may purpose nga siya na dapat pagkalagyan. Kaya ngayong may desisyon na ang Korte Suprema, maganda yan na ibabalik yung pondo na kinuha ng national government mula sa PhilHealth. Pero wag nating kakalimutan mga boss na ang arkitekto, yung utak sa likod ng paglipat ng pondong to ay si Ralph Recto. At malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. At yun na mga kabayan, ano po masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po lantaran pong dinali ni Sir Eli Fernandez, ni Kong Eli Fernandez, ito pong si Ralph Recto dahil po dyan sa 60 billion na tinabagay ninakaw po ni Recto at dinala sa ibang paglalagyan ng pera mga kabayan. Ito pa nga mga kabayan, ito pa po si Garin mga kabayan, nakaisip pa nga po ng magandang plano. Ano pong plano ni Garin? Yung 60 billion daw po ng PhilHealth na dapat isoli ni Recto at ni Bangag Jr. Mas mabilis daw pong may babalik kung kukunin daw sa 2026 national budget. Ano po bang gustong mangyari ni Garin mga kabayan? Ang gusto po mangyari ni Garin, tinabagay, wag nang isole ni Junior at ni Recto yung 60 billion. Lagyan na lang ng alokasyon yung 60 billion para sa PhilHealth doon sa national budget. O ligtas po mga kabayan. Ligtas po si Junior kung ganyan po yung mangyayari mga kabayan. Alam mo, napakatalino nito ni Garin mga kabayan. Napakatalino po. Gusto po niya wag na pong isoli ni Junior yung 60 billion. May hirapan pa daw po matatagalan pa. Pag sinoli, bakit ma'am? Nasaan po ba? Di ba? Kung nandyan lang po yun, mabilis. Pero kung hindi po, kung nagastos na, matagal po talaga maibabalik yun. At baka may chance hindi na maibalik na Recto at ni Bangag Junior. Kaya po ba gusto po ninyo sa 2026 budget na po ilagay? Doon na lang kukunin. Para mabilis. Para hindi na po magsoli si Junior. Ito mga kabayan, panuorin po natin na yung birada po dyan ni Congressman Eli sa mga katulad po ni Recto. At ngayon, isa rin to, si Garin, mga kabayan, si Dembaksya Queen. Akala kasi niya nakaligtas na siya doon sa Dembaksya, palibasay, pinawalan sala ng Supreme Court. Tandaan mo, tandaan mo, alam mo yan sa sarili mo na isa ka sa may kasalanan at dahilan kung bakit maraming namatay ng dahil sa Dembaksya na bakunang pinabakuna mo sa ilang mga daang libong mga bata. Alam mo yan sa konsensya mo. Ipagsusulit mo yan pagdating ng paghuhukom. Kala mo, ligtas ka sa batas ng tao. Sa batas ng langit, ligtas ka? Tignan natin. Kahit anong sabihin mong linis ng konsensya mo, merong batas sa langit. At alam niya na ikaw, Garin, ang isa sa may kasalanan kung bakit maraming nangamatay dyan sa Dembaksya pinagtutusok ninyo sa daang libong mga bata. O ito, panoorin po natin si Sir Eli patungkol po dyan. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mga boss, good news. Nagdesisyon na at ipinag-uutos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik nito yung kinuha na 60 billion mula sa PhilHealth funds. Kung matatandaan natin mga boss, nung nakaraang taon, naging napakaingay at napakainit na issue yung pagkuha ng national government sa mga tinatawag na excess funds ng mga government-owned and controlled corporations, kabilang na yung PhilHealth. At sino ang may pakana niyan? Di walang iba, kundi yung
na si Ralph Recto na ngayon Executive Secretary na. Doon sa inilabas niya na DOF Circular 003-2024, ipinag-uutos na lahat ng GOCCs, kabilang na yung PhilHealth, ibigay yung tinatawag na mga excess funds papunta ng national government. At yung dahilan ng mga yan, kailangang ponduhan yung mga tinatawag na unprogrammed appropriations kung saan kabilang na dyan yung mga flood control projects na pinagmulan nitong iskandalo na kinakaharap ng bansa natin. Sa katunayan nga, sa isang hearing nang tinanong yan si Ralph Recto, saan nyo ba gagamitin yung mga pinagkukuha nyo ng mga pondo mula sa mga GOCCs kabilang na yung PhilHealth? Ang sagot ba naman ng bagong yan, ipampapatayo daw ng mga kalsada, ng mga tulay at ibang infrastructure projects. Kung di ba naman isang dakot na mga at mga yung mga nasa DOF na pinamumunuan noon ni Secretary Ralph Recto, malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kung anuman yung sobrang pondo sa PhilHealth, dapat mga hulugan ng pagpapababa ng premium. Yan yung buwan ng kontribusyon na ibinabawas sa sahod ng mga manggagawa para mapalawak yung mga benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. Yan yung ipinupunto at pinaglalaban natin na wag kunin ni Ralph Recto at ng national government yung pondo ng PhilHealth. Pero ang tigas kasi ng mukha ng yan, na sa halip na pakinggan yung hinaing ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga pasyente, pinagdiinan niya pa, itinulak niya pa na makuha yung pondo ng PhilHealth. At mga boss, hindi lang 60 billion ang pinag-uusapan natin Yung kabuuan niyan ay 89 billion pesos. Yung 60 billion, nakuha na ng national government pero napigil dahil sa pag-iingay, pangangalampag at pagtutol ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi naganap yung pag-transfer ng natitira na 29 billion pesos. At ngayon, anong sabi ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon, hindi nga po pwede na i-transfer yung pondo ng PhilHealth sa national government dahil may purpose nga siya na dapat pagkalagyan. Kaya ngayong may desisyon ng Korte Suprema, maganda yan na ibabalik yung pondo na kinuha ng national government mula sa PhilHealth. Pero wag nating kakalimutan mga boss na ang arkitekto, yung utak sa likod ng paglipat ng pondong to ay si Ralph Recto. At malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. Di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Para naman sa PhilHealth, wag yung gawing bangko. Yung PhilHealth, tiyakin nyo na yung kontribusyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino mapupunta sa dapat niyang pagkapuntahan. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Kaya itong nangyari na to mga boss ay patunay lang na may nangyayari kapag tayo ay nag-ingay, nangalampag at kumilos. Panalo natin to mga boss.